Tinutuloy ang paghahanap ng naka-armor na player at may napagtanungan siyang mga player din na nakakakilala kay Sunraku. Itinanong niya kung saan nagpunta si Sunraku at nalaman niyang pumunta ito sa Secondale Town. Namanghana naman ang naka-armor na player na nagawang matalo ni Sunraku ang Ravenous Python kahit hindi siya nagpunta sa first town. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang naka-armor at biglang umalis sa lugar. Ang naka-armor pala ay isang member ng clan na kung saan nakafocus sa pagtugis sa mga unique monsters katulad ng Lycagon na nakaharap ni Sunraku sa kasalukuyan. Nakaharap ni Sunraku ang unique monster na si Lycagon sa hindi inaasahang pagkakataon. Unang umatake ang Lycagon gamit ang kanyang malaking paa at nasangga naman ito ni Sunraku. Hindi naman nagpatinag si Sunraku at gumanti ng pag-atake sa monster. Walang kaalam-alam si Sunraku na ang kanyang nakaharap ay isa sa mga pinakamalakas na monster sa loob ng laro at wala pang kahit ni isang player ang nakakatalo nito. Umatake muli ang monster at di biro ang sobrang lakas nito. Pag natamaan si Sunraku kahit isa lang ay siguradong matatalo siya. Pero masyadong confident si Sunraku at kinamitan niya ng slide step technique ang kanyang mga binti at matagumpay na nakatama siya ng critical hit sa mga paa ng halimaw. Gumamit din ng kakaibang technique ang unique monster at nawawala ito sa paningin ni Sunraku. Galit na galit ang monster at bigla na naman itong naglaho sa kadiliman. At yun na nga, biglang sumulpot sa harapan ni Sunraku pero mabilis ang mga reflexes ng ating bida. At naiiwasan naman niya. Patuloy ang kanilang matinding labanan at nahihirapan na si Sunraku sa ginagawang pagte-teleport ng monster. Naguguluhan na ang ating bida dahil halos nasa 200 critical hits na ang kanyang napatama sa monster pero hindi pa din ito nanghihina. Ang kanyang Vorpal Chopper weapon ay unti-unti nang nasisira. Na-realize na ni Sunraku na napakalayo ng agwat na kanilang level. Hindi niya dapat kinalaban ito dahil wala siyang pag-asang manalo sa kasalukuyang level niya. Pero natutuwa siya sa pagkaharap niya sa isang malakas na monster dahil ito ang kanyang paraan sa paglalaro at kaharapin ang mga malalakas na mga kalaban. Lalong nag-aalab sa kasiyahan si Sunraku sa pagkalaban niya sa unique monster. Hindi niya tinigilan sa pag-atake at inatake niya ang mata ng Lycagon pero walang epekto pa din ito. Biglang tumahol ng malakas ang Lycagon at nagtago na naman ito sa kadiliman. Sa hindi na malayan ni Sunraku, naputol ang kanyang dalawang paa sa biglang pag-atake ng Lycagon. At yun na nga, siya pala ang na one-hit kill. Siyempre ang kalaban niya ay ang pinakamalakas na monster sa loob ng laro. Unti-unting naglalaho ang kanyang katawan pero ipinangako niya sa pagdating ng panahon. Tatalunin din niya ang unique monster. Hindi papayag si Sunraku na may maunang makakatalo sa Lycagon. At doon nagtapos ang kanilang matinding laban. Na-respawn ulit siya sa isang kwarto at nakita niya na nagkaroon siya ng Lycagon's Mark Cursed. Ang ibig sabihin nito na may mga equipment na hindi na pwedeng gamitin kung saang parte ng katawan niya nakakatatak ang Lycagon Mark Cursed. Ang Lycagon's Mark Cursed ay mawawala lamang sa pamamagitan ng pagsadal ng mga santo or talunin ang mismong nagbigay ng sumpa sa kanya at yun mismo ang Lycagon. Habang naguguluhan siya kung paano i-distribute ang mga points na kanyang nalikom sa paglaban sa isang unique monster. Inaamin niya na kailangan niya ng tulong sa kasalukuyang sitwasyon niya. Biglang may tumalon galing sa itaas niya at ito ay isang kuneho. Pilit siyang pinapasunod ng kuneho at ito'y kanyang hinabol. Iniisip niya na kung mahuhuli niya ito, may makukuha siyang rare items. At yun na nga, akala niya na corner na niya ito pero gumawa ito ng isang virtual door at pumasok ang kuneho. Isa din pala itong part ng laro na madaming side quests at tinatawag itong unique scenarios na kung saan madami siyang malalaman na sekreto na hindi pa alam ng mga ibang mga players. Ang pagkakaalam niya na ang makukuha niyang mga items, spells at iba pang mga kagamitan ay sinasabing nasa top class ito or mga pangmalakasan. Kaya pala madaming mga clans ang naghahanap ng unique scenarios. At yun na nga, pumasok na si Sunraku sa virtual door at namangha siya sa kanyang nakita. Isa itong lugar na tinatawag na Rabbituza, lugar ng mga Vorpal Bunnies. Kahit saan siya lumingon, puro Vorpal Bunnies ang kanyang nakikita. Kumalat pala sa buong Rabbituza ang kanyang paglaban sa Lycagon, kaya pala naimbitahan siya sa lugar ng Rabbituza. Bumilib ang kuneho sa ipinamalas na galing ni Sunraku sa paglaban sa Lycagon dahil ni minsan hindi ito nakatanggap ng isang hit. Inutusan pala ang kuneho ng kanyang master para sunduin si Sunraku.
Gustong makausap ng kanilang master si Sunraku. Pumasok na si Sunraku sa kwarto na kung saan naghihintay ang boss ng mga Vorpal Bunnies. Hindi nakapagsalita si Sunraku nang makita niya ang boss ng mga Vorpal Bunnies. Abangan nyo sa susunod na episode kung ano ang mangyayari sa paghaharap ni Sunraku at boss ng mga Vorpal Bunnies. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.